works. Tama si Iya. Para sa putis Filipina, nakakaputi ang papaya enzymes at nakapagpapabata ng skin ang vitamin E. For whiter, silky soft skin, tama ang Silka. Kutis na takatingin. Gaganda ang inyong umaga kasama ang unang hirit at Silka Papaya Soap. Unang hirit, isang totoo. Meron kayo ng Feebox na bigyan ng insentibo ang mga nakatira sa mga lugar na delikado kapag nilindol para lumipat ng tirahan. Bukas naman ang DILG sa suwestyon na yan ng Feebox. Darito ang report ni Rafi Tima. Hindi tulad sa Japan na maraming struktura ang quake-proof o sadyang indinisenyo para kayanin ang epekto ng lindol. Malayong-malayo raw ang mga struktura sa Pilipinas kahit papareho tayong nasa Pacific Ring of Fire. Pangunahing problema ang mga nakatira sa mga lugar na delikado sa kalamidad gaya ng quake fault, mga estero at ilog. Tulad na lang ng mga residente sa Sitio Payong sa Barangay Balara, Quezon City na matagal nang nababalita ang malapit sa quake fault. Wala naman tayong magagawa dun eh. Kaya hanggat hindi naman natin maiwasan yun dahil kalikasan naman yun. Pero alam nyo na po ba gagawin nyo pag nagtalindol? Ay, di magtago na lang. Nakaputian ako ng bukit ako. Pero nananalig ako sa taas. Ano ginagawa nyo? May paghahanda ba kayo? Alam nyo ba gagawin nyo? Ay, galing ka na, naghahanda kami. Ang ano nga namin, bahala na sa amin si Lord. Kung kahit saan kami magtago, kung talagang oras na namin, hanggang doon na lang kami. Kaya naman mungkahi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, bigyan sila ng insentibo para lumipat na lang ng tirahan. Sa ibang bansa, yung mga madaling bahain like sa Estados Unidos, minsan binibili nila yung lupa doon para makalipat. Alam ko sa Hapon, para matulungan ng mga tao, nagkaroon din sila ng tulong na financial, pwedeng tax break or mababa ang tax. Siguro mayroon pang ibang paraan na pwedeng maisip. Ang Department of Interior and Local Government, bukas naman daw sa mungkahing yan, pero kailangan pang pag-aralan ng mga partikular na insentibong ibibigay. Ayon sa Feebox, malayo man daw malapit sa fault ang bahay, pwede pa rin itong maapektuhan ang paggalaw ng lupa. Kaya dapat daw tiyaking maayos at naaayon sa building code ang pagtatayo ng anumang bahay o gusali para matibay kontra lindol. Kabilang na dyan ang pagtitiyak na nasusunod ang required size ng construction materials, pati na ang metikulosong paglalagay ng mortar para kayanan ng istruktura ang malalakas na pagyanig. Dahil pagdating sa kaligtasan ayon sa Feebox, hindi raw pwede ang shortcut. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Samantala, makakasap naman natin sa pamagitan ng telepono si Muntinlupa Mayor Aldrin San Pedro. Na naroon po sa Japan noong araw na naganap ang malakas na lindol at tsunami. Mayor, good morning. Yes, good morning po, Igan. Okay, ano eksaktong lokasyon nyo nung maganap po ang lindol at tsunami sa Japan? Nandun ho kami sa Fujisawa City. So, nandun kami sa kanilang seaside area doon dahil nagkaroon kami ng simple ceremony sa City Hall ho nila. Right after that, pinasyal kami doon sa Talindan. At nung naramdaman nyo yung pagyanig ng lupa, ano na ho nangyari, Mayor? Medyo mga building. Okay, Mayor, tatawagan namin uli kayo. May problema lang tayo sa ating linya ng komunikasyon. Maraming salamat po. Isang remittance center sa Valenzuela, nilooban. Naglunsad na ng manhunt operation laban sa mga suspect. Ang report mula kay Trisha Zafra. Ginalugad ng Valenzuela Police at SWAT ang mga establishmentong ito sa MacArthur Highway alas 11:30 kagabi. Naalarma ang mga otoridad sa tawag sa telepono ng may-ari ng mga establishmento dahil may mga di umano'y magnanakaw na pumasok doon. Takot na takot ang dalawang stay-in ng mga babaeng empleyado. Alas 11 ng gabi, sarado na ang binabantayan nilang mga pwesto nang bigla silang nakarinig ng mga kalabog sa ikalawang palapag. Lahat ng gamit namin na nasa loob ng kwarto, nasa labas na. Agad na lumabas ng gusali ang dalawa sa tumawag sa kanilang amo. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napagalamang nawala ng isang cellphone at ATM card ang isa sa mga empleyada.
Walang palatandaan ng puwersahang pagpasok dito sa establishmento kaya naman palaisipan sa mga otoridad kung paano nakapasok dito yung mga di umano'y kawatan. At habang iniimbestigahan itong pangyayari, payo ng pulisya sa mga empleyadong stay-in. Sana po lahat ng mga kamukha niya, mayroong mga stay na naninirahan sa loob. Dapat maging alerto, hindi dapat na natutulog agad sa tamang oras. Dapat matutulog yung may gising kahit papano. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Ika-4 na Pilipino na kumpirmadong namatay sa lindol sa New Zealand. Pinangalanan na ng New Zealand Police. Siya po ay si Lalaine Collado Agatep, 38 taong gulang. Kabilang si Agatep sa 11 Pilipino na natrap sa gumuhong CTV building sa Christchurch. Daw na kinumpirma ng New Zealand Police ang pagkamatay ng 3 pang Pilipino na sina Ivy Jane Cabonilas, Jewel Francisco at Erica Avir Reyes. Sa ngayon, may 7 pang Pilipino na nawawala sa New Zealand. Samantala, muling nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Simula kaninang alas 12:01 ng madaling araw, 50 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Shell at Sea Oil sa kanilang premium gasoline. 60 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimo sa kada litro ng regular gasoline at kerosene. Sumunod na rin na sa dagdag presyo ang kumpanyang Chevron at Eastern Petroleum ngayong alas 6 ng umaga. Ito na ang ika-9 na oil price hike ngayong 2011. 13 lady bus drivers nagtapos na ng kanilang training sa MMDA at TESDA. At ngayong graduate na sila sa training, kinukuha na ng ilang bus company ang kanilang serbisyo. Darito ang report ni Rida Reyes. Mula sa mahigit 30 babaeng matyagang pumila para mag-apply bilang bus driver nitong Enero, ilan sa kanila ang tumuloy sa training kung saan aktual silang nagmaneho ng malaking bus ng TESDA at MMDA. At matapos ang ilang linggo, 13 sa kanila ang graduate sa training. Tulad sa karaniwang graduation, may natanggap silang sertifikasyon, patunay na kwalipikado na silang magtrabaho, hindi lang bilang driver ng mga bus, kundi maging ng trailer truck. At ngayon pa lang, may ilang bus company na nga ang kumuha ng kanilang serbisyo. Yung pangarap po natin na magkaroon ng mga lady drivers ay hindi lang pangarap ngayon. Tatakbo na po sila sa kalye. At nagpapasalamat po kami doon sa mga bus companies na tumugon at tumalima sa hamon na pagbigyan yung mga kababaihan na bigyan ng karapatan na maging bahagi ng labor force. Isa sa kanila ang 50 anyos na si Aling Rose. 3 taon daw siya naging family driver sa Dubai, pero ngayon, sa EDSA naman daw niya gustong magmaneho. Sinunggaban ko kasi I'm 50 already and most of the time ang companies may mga age limit sila. Napakasarap nung mag-serve kami sa mga commuters natin. Kesa yung sa ibang lahi kami nagda-drive. Less aggressive po sila, more patient, at saka they show more respect and courtesy towards the other drivers. So they tend to follow traffic rules and regulations more often. E palagay ko po may iwasan na yung mga sakuna sa kalye. Alam ng mga lady drivers na hindi magiging madali ang kanilang pagsabak sa tungkulin. Siya raw kasing sa bawat kilos nila, may kakibat na kritisismo. Gayunman, bahagi pa rin daw ito ng kanilang trabaho na handa nilang tanggapin. Eh ang mga pasahero, handa kayang sumakay sa mga bus na minamaneho ng isang lady driver? Andyan na yung critical area like mawalan sila ng brake. Baka hindi nila ma-handle na. Hindi naman. Kaya rin ng babae, kaya ng lalaki. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Samantala, pinaigting ng DPWH ang kanilang safety inspection sa mga gusali at tumalabas sa kanilang pagsusuri na tinitirahan pa rin maging ang mga condemned building. Narito ang report ni Jam Sisante. 10 ang major quake fault sa Pilipinas. 6 sa mga ito matatagpuan sa dagat. 4 naman sa lupa, kabilang na ang Marikina Valley Fault na mula San Mateo Rizal hanggang Oriental Mindoro. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, MMDA at PHIVOLCS noong 2004, kapag nagkaroon daw ng 7.2 magnitude na lindol sa Maynila, mahigit 170,000 na bahay raw ang tuluyang bibigay, habang mahigit 340,000 na tirahan ang bahagyang masisira.
libo-libo rin daw ang maaaring mamatay at masugatan. Kaya naman ang DPWH, noong isang taon pa nagsimulang mag-inspeksyon ng mga pampublikong gusali para makita kung may structural defects sa mga ito. Ang concern namin ngayon, which will be our priority, is the audit of the old